Okay, pag-usapan natin ang sangre. The first time you read the script, first week pa lamang, dahil ang daming Encantadix ang medyo hindi natutuwa na sunod-sunod yung mga inilista ko nga baka para may Lira, Mira, Ibrahim, Cassandra. Halos count. sunod-sunod yun na namatay. When you were reading the script, did you have that reaction or did you get that reaction when people restarted to say, ba't ganito ang nangyayari? I think more so sa kanila. Kasi ako, bago lang ako sa itong Encantadia Chronicles Sangre. This is my first time. So, when I was reading the script, I was like, I knew that people would probably hate me. Lalo na yung mga Encantadix na, I'm gonna kill this one, I'm gonna kill this. So, wait, makabagagalit siya. Pero okay lang sa akin kasi hindi ko naman alam yung nangyari noon eh. Yeah. But these are loved characters from way before eh. So, si Glyza mas maka-explain yan eh. Ako po, sa totoo lang, kinakabahan ako. Yun. Kasi minahal ng mga tao yung mga characters nila, Lira at Mira. At bilang Perena din, sobrang mahal ko yung dalawang yun. Kasi ang dami pong eksena na magkakasama kaming tatlo. So parang sa akin, ano kaya magiging reaksyon? So in a way, na-expect ko na ganun yung magiging reaksyon nila. Pero that also means na mahal nila yung characters. And ganun sila ka-invested sa kwento ng Encantadia. For them to parang defend din yung mga characters na minahal nila noong 2016 up to now. Tama. Diba? So parang I guess it's a positive thing din na people are very affected doon sa mga pinapanood. That's the word, invested. Sobra talaga. Kasi sobra ang pagmamahal. I mean, do you have an explanation to this? Kasi ikaw ang matagal na. May paliwanag itong devotion. Talagang this is a devotion of followers and fans to the material. I guess, Tito, yung magic ng Encantadia talaga na dinadala ang mga tao sa ibang mundo. Ini-introduce sa mga iba't ibang characters. At dahil sa Encantadia, maraming buhay ang nasisave. Kasi nai-inspire sila sa Encantadia. During their lowest moment sa buhay nila, ang dami pong nagsasabi sa akin na pag-give up na daw sila sa buhay nila. Ang dami kasi mga estudyante, mga nagtatrabaho, di ba? Araw-araw kung titignan natin yung paligid natin, yung mga nagko-commute, nahihirapan sila eh. Ang hirap talaga ng buhay eh. Pero dahil may mundo ng Encantadia na nagbibigay sa kanila ng hiwaga ng pag-asa, talagang na-inspire sila. Hindi lamang yun. Ang daming theories. Yeah. You know, last night, talagang I spent some time just going through yung mga theories. No? Ano bang mangyayari? Ikaw naman pala ay fake daw yung brilyante na nakuha. Magandang theory yun. Magandang theory yun. At meron pa, hindi naman naubos, may natira. Magandang theory din yan. But most of the time, most of their theories are like, pasok ha? Parang tama din sila. Minsan nagugulat kami. Napapasa rin ba nila yung script? Pero ganun ka-engage. Ganun ka-engage, di ba? At ang tanong nga lang na, anong mangyayari bukas? Lalabas na raw si Terra. Paano sila magkikita ni Pirena? Kasi mahaba pa pong journey ang pagsasamahan ni Terra at ni Pirena. Dahil nga, bumabawi ngayon si Pirena sa kanyang mga kapatid at mga kamag-anak sa Encantadia. Gusto niya na maisakatuparan ang bugna, kung ano yung naitakda. Dahil si Terra yung talagang naitakdang lumaban. Ay, sorry. Sorry, the chosen one naman, di ba? Pero maraming salamat talaga sa Encantadia. Tama ka dun sa sinabi mo na sa hirap, sa ingay ng buhay, you look forward to going home. You look forward to watching it. Kasi pinapapasok ka sa isang mundo na nagpapagaan ng buhay mo. Especially also, I love the theme song. Oh, thank you. Oh.